Good day everyone, this is your Coach Mike and welcome again to another episode of Behind the Mic. And today, nandito tayo sa isang exclusive subdivision sa Metro Manila. Dito po mismo nakatira ang tahanan po ng isa sa mga kinikilalang leaders ng network marketing industry, the power couple of Dan Silverio and Miss Emery Aguilar. And today, bibisita ho tayo sa bahay nila para makausap, ma-interview, at the same time, malaman ho natin yung mga strategies, yung mga sikreto, kung paano nila nagawa at achieve yung success na tinatamasa nila sa buhay nila ngayon. So, I'm so excited kasi first time ko makakapunta sa bahay nila and nakikita nyo naman yung mga kung anong meron po sila ngayon, di ba? And I'm siyempre, ako naman din, gusto ko tayo magkaroon din ng mga ganyan. So, pasok tayo. Tao po! Yun. Hello! Hi, Sir Mike! Finally! Welcome, sir! Welcome to our home! Yes! Hi! Oh guys, Dan Silverio, Emery Aguilar Silverio, the power couple of the network marketing industry. Finally, nakita ko na rin itong bahay ninyo, di ba? Yes, sir. Welcome. Oo nga, grabe ah. Wow! Ito favorite ko, Iron Man. Kotse ni Iron Man. And that's your son? Yeah, sir. Brilliant. Hello, Brilliant! Hi, Brilliant. Hi! Di ba? Wow, galing. May pool ka. Oh, sir. Ito. Pakita naman, pakita. Pakita naman sa akin yung pool. Come on guys, tara. Ito, garahe ng husband ko. Ito, garahe ng aking anak. Oo nga, no? Depende kung anong mood niya. Off-road, di ba? Lamborghini. May Lamborghini pa siya. Galing. Dapat daw kung ano ang meron ako, meron din siya. So, may motor ako, may motor din siya. May tangke ako, may tangke din siya. May May sports car ako, may sports car din siya. Nakakatuwa naman. Wow. Very impressive itong nyo. Bahay ninyo. Galing, no? Galing. Gano'n na kayo katagal dito? 3 years na kami, sir, nandito. 3 years na? Yes. Wow. Alam mo ako, namamangha ako, Ems, ah. Parang, syempre ako, may idea ako kung ano kayo before, kung anong dinaanan nyo. Ano ba yung work niyo before? Ako, sir, dati akong BPO employee. Call center? Yeah. Something like that. More on reporting job, sir. Okay. Ikaw naman, Ems. Ako, sir, financial analyst ako by profession. Wow. Before mag-royal. Talaga? And na madalas, nandito kayo nagpa-party, nag-ano? Yeah, sir. Normally, this is the place we use pagka nandito yung mga bisita namin, especially yung family ko or family ni Ems. Sometimes, we hang out here, kwentuhan, barbecue, swimming, ganyan. Talaga. Tapos yung The time, sir, ito, everyday ang mga bata, lalo na ngayon mainit. Oh, Talagang si Brilliant after school, swimming. talaga? Sir. Oo nga. So, ibig sabihin, yung mga kids ninyo, how many kids do you have now? Right now, sir, we have 2 kids. Wow, 2 kids. Ang sarap na yun. Naglalaro na sila. Nagsuswimming na ba yung pangalawa? Every day, sir, halos nag-swimming. Sila talaga yung nakakasulit ng swimming pool. Ang galing, di ba? Tapos, madalas naman, what about your network, your team ninyo? Madalas din ba pumupunta rito? Parang bahay na rin nila to, sir. Parang ito na yung second house nila. Kanina na sila nakatira talaga. Normally, may security dyan. Tatanungin kung papapasukin. Sila, sir, diretso na. Kilala na. Oo, kilala na. Kulala lang yata, RFID, sir. Diretso-diretso na sila. May access diretso, sir. Pasok tayo. Tara, sige. Sunod ako sa inyo. Tara, guys. Ano tayo? Di ba? Cheering squad sa likod. Oo nga eh. Ito yung loob ng bahay natin. Nagpapa-install kayo ng bagong aircon. And then, this is the powder room para sa mga bisita. Sir, ano siya? Yan ay mga extra na sapatos, sir. Buti pa ang sapatos, may kwarto. Wow, ang daming sapatos Grabe to Ganda, nice. Ito yung mga awards ninyo naman sa Royal. Yan, sir. Simula po nung kami ay nag-umpisa, nandyan, sir, yung mga plaque na in-award nyo sa amin. Many of the awards, ikaw ang nag-abot, ikaw ang kumamay, ganyan, sir. Talaga? Oo, sir. Oo. 2019 yan, sir. 2019, 2020, 21, 22. Kami, itong side akin, itong side kay Dan. Wow. Tapos mga... Wisdom Circle and Movers and Shakers. Yan, sir. Di ba? 2 of the most precious award na nakuha namin. Oh, that's equivalent to 100.
Di ba? Di ba? Yun na yan eh. Yun, di ba? Oh, and this is, pwede ba? Sir, halika. Nice. And this is the family. Ito yung inaanak ko, right? Yan, sir. Magbe-birthday na siya. So, gusto July kanya 1. i-remind na ninong kanya, sir. Talaga? Yeah. Sure ka na ba dyan? Sir, sure ako doon, sir. Sure. Sige. July 1. Tama? Yeah, sir. July 1, sir. July 1. Diba? And this is the four of you na. Laki na ni Kasi Brilliant, no? newborn shot niya to, ano lang siya, 1 week pa lang is siya dyan. Talaga? Parang ano, no? So yung ganda ko dyan, sir, pang 1 week pa lang din kakapanganak ko pa. Kaya ka nakaitim dyan, di ba? So right now, sir, meron na akong 2 anak at saka 1 asawa, sir. So, meron ka na left and right. Ito yung top account. Di ba? Sir, Nice. ito yung favorite part parati ni Dan when he wakes up. He loves coffee. Oh, right. Nespresso. And then, of course, our favorite real coffee. Then normally, sir, minimix ko yan eh. So from espresso, I put some barley para mas healthy yung kape ko. Kaya kanina rin nakita ko. Oo. Ayun, sir. Nice. Yun yung Ganda. timplada dyan, sir. And ito pala, sir, papakita ko yung aking favorite part Ay, ng mga Nako, ayan shoes na. ko. Ayan, ito yung aking Valentino. mga collections. Valentino, Hermes, Dior, YSL, LV, and then ito yung kay Dan. Louboutin. Parang bira kita nakita na susunod lubutan. Lubutan. Sir, ano yun eh, meron tayong event na very special eh. Kaya in-order ko yan sa Dubai. Oh. Kasi wala akong size dito sa Philippines. Saka bihira nagbebenta dito. Sa bagay, bira nga yan ganyan. Ganda. I like your home. Oh, by the way, sir, this is gift from Sir Eric. Nako. Yan, alam na natin yan. Klase Mahal azul. yan. Klase azul. Kakaiba yan. Ay, teka, baka may picture kayo dito. Ganda na ito That's our photos, family photos integrated in the refrigerator. iPad, sir. iPad sa Request yan sa akin ni MC. Talaga? Yes, sir. So, yun One talaga. of my dream, ref. Yes. May YouTube? Bilang nanay, yung talagang best parati, sir, ang gusto ko. O, yan. Mayaw na siya. May sound speaker? Sir, dito kami normally, nagkakaraoke, Ganyan. videoke. So, meron siyang picture ng YouTube. So, Sir Sibrilio, nagkakaraoke din. Talaga? Ang galing naman. Yesterday's dream. Tsaka meron Anak, din- what is that you're singing? Yesterday dream? Yeah. Yesterday's dream, di ba? Ang galing. Alam mo, I mean, how many minutes ba tayo nag-uusap, di ba? But, alam mo, doon pa lang sa mga kinuwento mo sa akin, na-inspire ako sa mga nangyari sa inyo. Pwede ba? Saan ba tayo pwede mag-usap? Meron ako mga gusto itanong sa inyo eh. Dito tayo, sir, sa sofa. Sige, tara. Sunod ako sa inyo. Bahay nyo eh. Sir, dito tayo. Oh, Sir, yan. dito tayo. Maupo tayo, sir. Maupo tayo. So, wow, Dan and M, finally! Hi, Sir Mike. Finally, Hi, Sir di ba? Mike. Thank you for having me here dito sa bahay ninyo. Sa wonderful inyong simpleng mansion, I would say. Salamat din, sir, May sa sigaran. pagbisita. Yes. Oh, it's been a while, di ba? And nakakatuwang isipin, di ba? Kasi alam mo kanina nung pumasok ako sa gate, parang nag-flashback sa akin. I remember the first time I saw you guys dun sa office natin. Dun sa una pa, dun sa GR building. Yeah, sir. Di ba? And napakasimple nyo lang nun eh. Ikaw, natatandaan ko yung pormahan mo, yan, si M, di ba? Pero look at you guys now. Ibang Yeah. alayo na eh. Doon kita, sir, first time na meet eh. Oo. Iba din yung pormahan mo nun, sir. Marami nagbabago eh. Yeah. Yeah, speaking of pagbabago, kayo ba? Have you ever, nung time na nagsisimula kayo nun, did you ever somehow naisip na magiging ganito yung mararating ninyo? Sir, nung not until napunta kami sa Royal. Kasi not until nakita namin yung ganitong klaseng industry. Kasi nakita namin yung mga top earners na nararanasan nila yung ganitong buhay. So doon kami, sir, nangarap. Kasi before naman kami mapunta sa industriya na to, wala naman kaming ganung ambition eh. Simple lang yung ambition namin. Simpleng tirahan, simpleng kotse, lahat simple lang. Talaga? Nagbago lahat yun, sir, nung na-meet namin yung industriya na to. Na starstruck yata kami kasi, sir, parang ang sisimpleng tao lang, and yet extraordinary yung mga resulta nila. Mga ano edad kayo nun, M? Nung nag-start. Oh, nagsimula kayo kami sa, industry. with this network marketing. I think as early as 20.
20? Tama ba ako? Wow. 21. Yeah, sir, kasi ako 19 ako nakapag-pay-in. I was 19 years old nung nakapag-pay-in ako. Nung sumali ka, nag-register Yes, sir. ka. Yes, sir. Talaga? 1920 pala. Grabe, hindi pala 21. 1920. Oo. Si Ann Oo, kasi, kasi- sir, hindi naman siya agad enroll agad. Sa mga 20 years old ka na. Medyo pakipot pa ako. And that time you were working. Yes, sir. Part-time. Part-time? Nag-part-time Yeah. muna ako. Tapos ikaw, Ganon din, sir. Nagtatrabaho din po ako noon. Kaka-graduate ko lang noon, sir. Tas, hindi nyo ba naisip na parang, bakit, kasi syempre, yung pinag-aralan ninyo, yung tinapos ninyo, magkaiba to sa industriya na papasukin ninyo. Malayong network. malayo. Malayo eh. Hindi ba kayo nag-alinlangan? ako, sir, na-realize ko nung umattend ako ng mga trainings na ginagawa nyo noon. Oo. Lumapit ako sa nanay ko one time. Kasi nanay ko yung sponsor ko, sir. Nag-imbita sa'yo dito? Opo. Yes. Oo. Sabi ko sa kanya, Ma, ayoko nang pumunta sa, ayoko nang umattend ng mga training. Kasi para akong, nabibrainwash. Talaga? Kasi ang upbringing sa akin, sir, mag-aral ka ng mabuti, pagkatapos makakuha ka ng magandang trabaho para maging maayos yung buhay mo. Oo. And then, nung naririnig ko na yung mga training mo nun, sir, gano'n, Oo. yung mga bagsakan mo nun, yung mga realidad ng buhay, Yes. I came to realize na, oo nga, no, pag nagtrabaho ka lang, pag umasa ka lang sa salary, parang kulang eh. Oo. Na yung mga pangarap mong malalaki, parang imposible. Kasi may computation pa yun eh. Naalala mo siya, kinocompute mo pa yung pamasahe, pagkain. Yung kulang na kulang talaga. Oo. So parang ang nararamdaman ko noon, nagkakaroon na ako ng doubts na makinig sa mga training kasi parang feeling ko, yung kinalakihan kong turo na mag-aral ng mabuti para magtrabaho, parang nababago yung pananaw ko. Parang natutunan ko na kung gusto ko palang yumaman, gusto ko maging successful, kailangan maging negosyante ako. Oo. Doon yun, sir. Pero hindi ka ba natakot to na mag-shift ka ng career? Did you ever thought na by doing this, you're gonna shift your career? Umiyak, sir, yung nanay ko. Kasi nung nag-resign ako sa trabaho, wala akong naramdamang takot. Siguro, sir, nung panahon na yun. Dahil nandun ako sa yung parang cloud nine. Talaga? Baliw na baliw ako. Yung takot, sir, naramdaman ko nung after ko na mag-resign. Doon ko na, ikaw ba? Ikaw, Em. Ako, sir, yung una kong nakakatakutan nun, nung grabe na siya, yung talagang nagli-leave na siya sa work. So, Siya? ako kasi, Siya? siya. Okay. Para mag-attend ng training. So, ako naman, mahal na mahal ko yung trabaho ko. I was a financial analyst before. Sa isang bangko. Sa isang bangko. International bank. Social, International bank, guys, International. Kasi siya yung unang nag-join, sir, nung in-invite siya ng nanay niya. Ako naman, sobrang negative. So, hindi ako naniniwala na totoo siya. So, it's too good to be true. Kasi nga, sabi nga, yung parang hindi siya typical na talaga ba? May nangyayaring ganyan? May nagkakaroon ng resultang ganun. So, somehow, natatakot din ako. Kasi, if I may mention, UST graduate, may ganung connotation na ang ganda-ganda ng course namin. Siya, Talaga? graduate siya ng marketing. Ako, UST rin? Yes, UST din. Sana all, guys. Sana all. Magkaklase kami dati, sir, eh. Okay. Saka yun yung orientation sa amin, eh. Yung corporate life, career, work, job. Doon tayo na... But there's nothing wrong with that naman, eh. With Wala that kind naman, of orientation, Yes, di ba? yes. Pero since yung sinabi mo, sir, di ba ako natakot? All my life, I believe, kailangan ko magtrabaho. Trabaho. And then, doon na, nagkaroon ng malaking shift sa pananaw ko, sir, nung nakikita ko na yung realidad. Ay, parang kailangan ko magnegosyo. Pero doon pumasok yung takot, sir, nung nag-decide akong mag-resign. Yun ang maganda, yung takot. Oo. Yun ang maganda. Kasi minsan, Kinabahan ako. correct. Kasi minsan mga kaibigan, may mga bagay na we make decisions out of impulse, out of Yeah. excitement, out of emotions, di ba? Eh ngayon nakapag-decide ka, ano ngayon takot mo? Yun ang maganda. Kasi, Takot. sir, kumita po ako part-time, eh. dito sa Royal. Opo, maliliit lang. Kumbaga, sir, yung sahod ko ng isang buwan, 10,000 lang naman yun, sir. Pero malaki na yun, That time. Malaki na yun, di ba? Sir, maliit. Maliit yun. Kasi doble Sa akin. yung sahod ko. Oo. Sa kanya. So 20 ka, 10 siya. 10 siya. Kaya hirap ako recruitin sa sir. Hirap niya ako Mas mataas mapasali. yung sahod ko, eh. Oo. Ang naging naging takot ko nun, nung nag-resign na ako sa trabaho, kasi nung umpisa, kumikita ako eh. To the point na yung kinikita ko sa trabaho, sir, ng 1 month, kinikita ko na sa pagne-network ng 1 week. Pero hindi talaga? consistent. Oo. So, parang inisip ko lang, ano pa kaya pwede kong magawa kung sakali na ipo-full-time ko? Ayun, sir, sakto. Pag full-time ko, lahat ng mga nag-member sa akin, Oh. napasali sa ibang kumpanya. Naku.
Na-recruit sa ibang company. Parang naubos ang tao mo, ang members sir. mo. Ubos, sir. O so, ano na yan? What happened? Doon ako, sir, nakaramdam na, teka, tama ba yung decision ko? Oh. Sabi sa akin nung tatay ko, sir, sayang daw yung pinag-aralan ko. Yung mga tropa ko, sir, sabi sa akin, kalokohan lang daw to. No. Narinig niyo yung mga kaibigan, ha? Kalokohan lang ito. Parang lahat ng tao sinasabi sa akin, mali yung decision ko. Yeah. Lahat, ha? Halos na, sir, kasi mga relatives ko din. Ako naman, sir, dahil siguro, sabi mo nga sa spur of the moment, baliw na baliw ka eh. Excited ka eh. Excited. Alam mo yung, grabe, yayaman. Tapos biglang nag-sink in yung realidad sa akin, ay, pwede palang mawalan ng mga member. Ay, pwede palang minsan wala kang benta. Oo. Ay, minsan pala, sunod-sunod yung rejections din. Oo. So sabi ko, teka lang, parang kailangan ko yatang bumalik sa pagtatrabaho, ganyan. Talaga? Napaisip Naisip mo ako, yun? Napaisip. oo. Na bumalik, ha? Yes, sir. Kasi, ang turning point sa akin nun, kasi sinusuportahan niya pa ako that time nung bumaba yung cheque Supportive ko. girlfriend. Parang sugar mom yun. Oh, yeah, sir. Malaki sweldo, sir eh. Malaki sahod eh. Support. Ganun, sir, pagmahal mo. Nagtatrabaho pa siya nun eh. Sinusuportahan niya ako na sinusuportahan. Dumating sa point, sir, na everyday binibigyan niya ako ng allowance, 150 pesos. Pumasahe. Talaga? Pamasahe ko. Kasi Wala. full-time na siya, sir, eh. May Ako, full-time na ako. part-time lang ako, sir, eh. May kapatid ka bang ganyan? Na okay ako, sir. Parang lalaban ako nung time na yun. Parang excited pa rin naman ako. Attend akong training, ganyan. Isa lang ako ulit. Pero siya, siguro nung tinanong niya ako na, sabi niya, kasi everyday, bigyan siya ng 150. Parang napagod na rin siguro siya. Sabi niya, kailan ba yan talaga magiging maayos? Gaano katagal yan, yung ganyang senaryo, na nagsusustento ka ng jowa? Siguro mga 4 na buwan siguro kami, sir, ganun. Talaga? 3 to 4 months siguro. Monday yung to ganun, Saturday, sir, ah. na nagbibigay. Pero yung talaga din, matagal-tagal din pati yung challenge sa network. Oh. But kung 150 ka a day, 6 days, that is around 900 pesos a week. Mga ganyan. 900 times 3 times 4 is 3,600. Ganyan, sir. Oh. Ang nababawas sa 20 mil niya. Nakakompute na yun, sir, Grabe, sa compute pamasahe. Ah. Tsaka food allowance ko, daily. Talaga? Minsan may baon. Naka-apartment kasi kami nun, sir. Eh. Okay. So, doon sa apartment namin, wala naman. Kami lang. Oh. Wala naman pagkain. So, labas na ako, doon na ako sa labas. And you do Royal everyday yung pag-network mo? Everyday, sir. Everyday. Everyday. Also, Office ako, sir, Since or punta sa 19 CrossFit. years old. 20 years old. Ayan, sir. What year did you started sa Royal? 19 ako, sir. 19 years old ako, sir, I joined. 20 years old ako, sir, nag-full-time. Oh, so that's 20, 2011. 2011. 2012 ako, sir, na nag-full-time. Oh, Naalala ko pa yun, sir, nag-resign kasi ako noong March of Ah. 2012. So, nakapag-full-time ako noon, sir, around March. Kakasimula lang nun ng mga best training ng mga panahon na yun. Yeah. Oh, Kakapasok mo lang dumating nun, ka, sir. sir. Dumating ka. Oo, natandaan ko Inintro yun. ka, sir. Inintro ka. Ganyan. Grabe, palakpak kami. Ganyan. Oo, nung mga panahon. So, Dan, yung nabanggit mo kanina, di ba, na nag-full-time ka na bigla. So, ang tanong ko ngayon kasi, it's not all bed of roses eh. Yes. Right? Na kung kailan ka nag-full blast, yun ang nangyari sa'yo. And I'm sure marami nanonood sa atin ngayon na ganyan din ang experience na dahil nakakonting kumita ng konti, gumanda agad, nag-full-time agad. Kaya lang, kung kailan nag-full-time, doon pa na nagkaroon ng mga challenges. That's just like what happened to you. So, ang tanong ko ngayon, which is the million-dollar question, tinatanong ng mga karamihan, how long ka nakalagpas doon sa ganong klaseng challenges na yan? Hindi nga totoo yun, sir. Hindi yun pagka sali mo, agad-agad magiging okay ka eh. Oh, so, hindi. Tama? Yeah. Inabot ako, sir, noon ng 6 months. 6 months. Yeah. Kasi that was the time na lumalapit ako lagi kay Ems. Dumating na sa point na pati pamasahe ko, pangkain ko, kailangan ko na sa kanyang iasa. Talaga? Oh. That's on top of the 150 a day. Yun, sir, yung 150 a day yun. Support. Oo. Kasi nung nagkatrabaho ako, may salary ako, sir. Tapos nagkatrabaho ako, kumikita ako sa Royal, paunti-unti. Oo. Nawala yun, sir, eh. Nawala na yung sahod ko, nawala pa yung mga member ko sumali nung part-time ako. So, I'm on my own. Hindi naman ako, sir, makalapit kung sa kani-kanino. Sa nanay ko, sir, hindi rin naman. So, I'm on my own that time. And that time, you're 20 years old. Yes, sir. And you're on your own at the age of 20. Ano, sir, nakatira pa ako nun sa bahay ng nanay ko, kaya hiyang-hiya ako. Nahihingi pa ako ng tulong sa kanya. Talaga? So,
malaki din ang problema niya sa pera. Financially, malaki yung naging challenge namin sa family. Ito ngayon ang tanong. Nung time na yon, Dan, hindi mo ba naisip na mali yata desisyon ko? Nagkamali ba ako? Not until sinabi niya sa akin, sir, na kasi siya inaasahan ko, sir, naniniwala sa akin. Not until one day, galing ako sa training noon. Nanghina. Mag-isa na naman ako. I still remember this day, sir. Late na natapos yung training, pag-uwi ko sa apartment namin sa may Manila, Marsan. Sumandal lang ako, sir, sumandal ako sa pader, tapos humiga ako sa shoulder niya. Tapos Okay. sinasabi ko, parang yung bigat ko na ako pa rin na naman mag-isa, parang mahigit 1 taon na ako, ganyan. Tapos wala na akong trabaho, tapos nag-full time pa ako, tapos umaasa ako lagi sa'yo. Tapos umiiyak na ako nung umiiyak, sinasabi ko sa kanya yung bigat ko. Tapos sabi niya sa akin, hindi kaya maganda bumalik ka na lang sa trabaho. Nag-lose hope Yun na. din ako. Doon ako parang, parang yung, sorry. Yung huling tao naniniwala sa akin, na sumusuporta sa akin, parang kahit siya gusto nang tumigil maniwala, pinapagbalik na ako sa trabaho. Last one na lang na. Bakit mo nasabi sa kanya yun? I mean, again, there was a few months na ahead na before na sumusuporta ka. Ibig sabihin, naniniwala ka. Yeah. Bakit bumaliktad? Kasi sir, nakikita ko siya everyday. Alam mo yung, masaya naman siya nung una. Tapos yung effort niya, yung sacrifices niya everyday. Yung papasok ako ng work, tapos siya, aalis din. Kasi mag-prospect siya, magte-training siya. And then, ang routine niya everyday, sipag, labas, grabe pero parang nakikita ko lang nangyayari. Kasi walang nangyayari. Wala, parang lalo na nag-resign siya, sir. Wala na talagang nangyayari. Are you saying that time na hindi na siya chumicheke? Like sabi niya, di ba? There was a time, nagka 10,000 a week siya. Yeah. Pero yan yung isang buwan, wala. Oo, wala. Sir, hindi lang isang buwan, sir. Kaya naawa na din ako. Ang pinakamalaki kong kinita, sir, ng part-time, baliw na baliw ko noon, 70,000. Isang buwan. Yes, sir. 3 weeks. In 3 weeks. 3 weeks. Then, nasundan pa yun. Nung nag-resign ako, Oh. ang pinakamalaki ko na siguro, sir, na chineke after was 20 plus to 30. In 1 month total. In a month, sir. Kumbaga, pinakamalaki na yun. Kaya, minsan wala. May month ako, sir, no, na bokya. Isang buwan, walang income. Wala talaga, sir. So, araw-araw ka na sa office, Yes. araw-araw ka nagtitraining. At ang tanong ko, Namamasahe pa siya, sir. Ayan, sir. Eh, Yun, yung mga time na... pero teka, di ka kumita. Di siya kumita isang buwan. Ang tanong ko ngayon, nag-iimbita ka ba nun? Meron ka bang prospect? O baka may isang buwan ka na sa office lang, nakatenga ka, tambay-tambay. Sir, lahat ng gwardiya sa opisina, at saka lahat, sir, ng mga tao sa office natin sa JR Building, nakikita nila ako araw-araw, sir, doon. May bit-bit akong mga guests. Atin ako ng presentation. Hindi pa nga ako naglalatag doon, sir, dati. Pinapag-attend ko lang pinapag-attend, eh. Tapos meron tayong schedule, sir, ng 1-4-7. Then, dumating sa point, meron akong guest ng 1, meron akong guest ng 4, meron akong guest ng 7. Tatlong prospect, Hindi lang yun, sir. Time Sir, slot. hindi yun 1 o'clock, isa lang. Oh. Minsan, 2 dala ko, sir. Minsan, 3 dala ko. Talaga? Sir, halos araw-araw ako nag-iimbita, araw-araw ko nasa opisina. Tapos, wala. Hindi sumasali. Hindi bumibili. Hindi sumasali, sir. Alam mo yung alat talaga, sir. Sunod-sunod yung kausap. Diba, sir? Maawa. Alam mo, sir, nag-momentum. Nagmomento na yung ang alat. Ay, yung alat. Ang tawag doon, alat Nag-momentum na yung momentum. alat. Yung lahat ng kausapin ko, parang ayaw talaga. Minsan, dumarating na kami sa point, sir, na pag nagko-close ako ng deal, umiiyak na nga yung prospect. Ako, umiiyak na rin ako, sir. Para lang sumali. Grabe naman. Wala Talaga? talaga. Wala. Anong dahilan nila? Bakit ayaw? Ako, sir, that time, I don't know why. Pero looking back, there are things na ako personally, parang tinitingnan ko, marami akong kailangan pang matutunan. Talaga? I mean, to the point na kumita ka nga ng 70,000 ng isang buwan, there was a time, and you can still say na marami ka pa rin dapat matutunan? Naghalo-halo siguro, sir, yung pressure na I have to prove yung decision ko. Tapos, financially, may challenge ako. Tapos, may mga tao nakatingin sa akin, what's gonna happen to me. Siguro, sir, it's one thing na hindi ko nakitang kailangan kong harapin that time. Akala ko lang, pag nag-resign na ako, okay na ako, ganyan. Nandun siguro, sir, yung dati kumikita ako kasi walang expectation masyado sa akin. Talaga? Hanggang sa after nun, yun na. Hindi ko kinuha, sir, yung ano ko eh.
certificate of Of employment ko. employment. Sabi ko talaga, siguro mga training mo to, sir, eh. Yung no turning back. Parang kasalanan ko pa eh. Yung mga ganyan. O, ito yung tanong. Nung sinabi niyang itigil mo na yan, anong naramdaman mo? Yun ang maganda. Kasi I'm sure, may mga nanonood, gano'n din ang sinabi nung partners nila. Ang dami na nagsasabi sa akin, sir, na itigil ko na. Tatay Alin, yung ko. pagsama sa kanya? Yung pag-royal, sir. Yung pag-network, sir. Tatay ko, sir. Tapos yung mga close friends ko. Yung mga dati kong office mate, yung mga relatives ko is telling me na magtrabaho ka na lang uli. Ganyan. Kasi nakikita nila nothing is happening na to me. Pero nung siya yung nagsabi nun, it hits so hard para sa akin. Alam mo yung, doon ako medyo nahirapang tanggapin kasi ang inspirasyon ko noon was yung buhay namin na na-envision ko. No, grabe, magiging masarap yung buhay natin. Pag naging mag-asawa na tayo, mag-girlfriend pa lang kami. Dun. Jowa-jowa pa lang. So, I was really dreaming a life for us. Okay. And yun yung hugot ko bakit gustong-gusto ko network, sir, eh. Nai-imagine ko na yung parents namin, dito namin mabibigyan ng magandang buhay. Ganyan. And kasi kahit part-time siya, sir, sa kanya ko nasabi lahat ng pangarap ko. Eh. And when the day she told me na tigil mo na yan, para niya rin sa akin sinabi na kalimutan mo na lahat ng mga pinag-uusapan nating pangarap. So, kaya doon, sir, parang breakdown talaga ako. Nun. Naiyak ka nun. Iyak talaga ako nun, sir. Parang doon ko mas na-feel na yung bigat. Yan, sir. So, anong ginawa mo? I still choose na magpunta ng opisina. Parang nakasanayan ko na lang kasi pumunta ng office. Ng event. Wala mo na ibang gagawin, sir, eh. Attend na ulit ako sa office. Pero hindi ka naghanap ng trabaho nung time na yun. I consider it. Kinonsider ko na rin na yung ganong option. Pero naging malinaw na sa akin, sir, na kung babalik ako sa pagtatrabaho, para ko na rin sinuko yung mga pangarap. Kaya sabi ko, sir, attend na lang ulit akong training, attend ako ng event. Nagpapasalamat ako, sir, sa mga ginagawa niyo mga sizzle noon. Kasi nakakarinig ako, sir, ng mga nagte-testimony na gano'n din eh. Nag-resign ako. Ganyan. So, sir, doon ako nakahugot ng lakas. But I just wanna make sure to all our viewers, we never encourage people to resign or kung ano man. It is their given Yes. di ba, Yeah, decision. ako, personal initiative ko yun, sir. Initiative nila yun eh. Nag-attend tayong mga events. Yung naalala ko, sir, sa Skydome. Yeah. First big event ata namin noon. 3 lang kami. That was February of 2012. That was also my first event sa Royal. Yun. I was one of the hosts, di ba? Ayun, sir. Nandun lang kami sa dulo, sir. Nandun 3 lang kami. Kasama ko yung kapatid ko na... Si Charmaine? Yes, si Charmaine. Ah, Na talaga? pinipilit ko pang recruit. Member na siya noon, pero wala pa kaming ibang members. 3 lang kami. February. Sir. So ngayon, tinuloy-tuloy mo. May nangyari. So, kakabalik mo. Ano nangyari? Sir, 6 months after. 6 months after yung mag-usap sa pader, na sumandal ka. Yeah. Then after 6 months, what happened? Nakabili akong kotse, sir. Oh! Hindi nga. Yeah. First For 4 car. months, she's supporting me. On my 5th month, nakabasag ulit ako, sir, ng mga pay-ins. So, sunod-sunod yun, sir. Parang there was 2 months nung time na yun na kumita ako ng 300,000 2 buwan. Hindi nga. Yes, sir. 3 months. Magkasunod yun, sir, na month. So, on my 6th month, I decided, sabi ko, 297,000 ang down payment, sir, ng Fortuner doon, sir. Idinaon ko lahat. Talaga? Dinaon ko And lahat. you were 20 that time. 21 na ako niyan, sir. And this was 2013? 12. 12 pa rin. Yes, sir. Talaga? Galing naman. Siya, part-time pa rin, wala pa rin. Part-time pa din, sir. Iniinggit pa din. Yeah, part-time pa rin siya doon, sir. Part-time. May 150 ka pa rin ba a month sa kanya? Wala na, sir. Wala na. Kaya siya masaya. Wala na. Doon yan, sir. Doon sa tumigil na sa akin mag-support. ng Pero 150, sinusundo niya na ako sa office noon. Ikaw Pero, na. sa nagpapagas, sir. Sinusundo ko siya, pero sabi ko, pagasan mo ako, ha? Kasi, sir, sakto pa lang ako noon, eh. Nakabila akong kotse. Ang mindset ko noon was, magagamit ko pang network. Para makapunta ako sa iba't ibang area, maservisan ko yung mga sumasali sa akin, makapag-deliver ako ng mga product packages nila. So, ginamit ko siya pang hataw, pang trabaho. You're 21 that time. I was 21, sir. 21, you had your first car, brand new car, Fortuner. Yeah. Yes, sir. Di ba?
And you got that after so many heartaches, pains, confusion with your decision. Yes, sir. Diba? And can you honestly say no time na yun, when you got your first car, was it worth the wait? Para siya sir, naging turning point ng buhay namin. Kasi yung kotse lang siya, sir, pero siguro symbolic siya para sa amin na pangarap kasi namin yun, sir. Lalo na, pag nagde-date kami, lagi kaming naghihintay ng Jeep, ng FX, ganyan. Ah, talaga? Nag-jeep kayo nung time na yun? Yes. Hindi lang mahalata ngayon, sir, pero Binubola niya pa ako sa jeep. Magdi-date daw kami doon sa crosswind ang sasakyan. Oh. Kasi sir, di ba pag jeep, nagko-cross yung wind? Crosswind! nakikita ko sa sir, nag-makeup siya, naka-heels, meron kaming lakad, tapos lalabas kami doon sa Espanya, Manila, papara kami ng jeep sa ilalim ng arawan. Oo nga, no? And then, kailan siya ngayon sumama sa'yo ng full-time naman? It took years, ha? Siguro after a year din. Nung nakabili kasi siya sa sasakyan, sir, I was so inspired. Ah, Kasi na-inspired ka parang, na. oo, it was so impossible. Tapos nakita ko, ang laki ng pinagbago niya. Hindi Kasi- siya ganun magsalita dati, the way he talks. Pinipilit niya akong presentan ko daw yung mga kaibigan ko. So I tried one time, sir. Hindi ko ito makakalimutan. Yung isa kong professor na sobrang... Sa UST? Opo, sa UST. Okay, take Na note. feeling ko, favorite ako. So, ay, pagbibigyan ako nito. Minute namin. Pagka-meet namin, siya magsasalita, hala, terror yun, sir, eh. Pero nakausap niya. And then, parang dun ako, 360 talaga yung mindset ko nun, sir. Nasabi ko, grabe yung magiging future husband ko. Future husband na agad. Na parang naniniwala ako, may pupuntahan talaga siya na papunta siya, yayaman to. Maniwala ka lang. Ganon. Ah, ganun na. Na-inspire ako. Yung kumpiyansa mo tumaas Oo. kasi doon nagkakotse ka. Iba na, syempre, dati ka nagko-commute eh. Yes, sir. Siguro more than the car, sir, all the experiences and trainings Yes. na provide nyo sa amin, no, it helped me become a better person. Mas confident, Yes. mas ganado, mas excited gawin yung business. Ah, dito ako ngayon curious. Yung professor mo, ano sabi? Sakto lang, sir. Hindi pa rin nag-join. Hindi pa rin nag-join. Hindi siya nag-join. Pero what was important sa akin, nakita ko yung vision niya. Siya. Sinishare niya yung vision niya na ganito daw mangyayari, ganyan. And then yung change sa kanya, na-amaze talaga. Siya yung napapayin, sir. Ako yung napapayin. Siya yung napapayin that time. After nun, yun na, sir, nag-resign na din ako. So tama din talaga, no, na Dan M, no, na minsan may mga tao kang kausap, pero yung mga taong sasama sa'yo, hindi mo ni-expect na siya pala yung sasama. Yes. Just like ang purpose mo, yung professor, Yes. pero ang sumama, si M. Ako. Kaya ganun talaga Totoo eh. yun, sir. Di ba? Minsan yung mga ini-expect mong sasali, yun pa yung hindi. And minsan yung ini-expect mo naman na hindi sasali, yun pa yung sasali talaga. Oo, tama, di ba? And then, dun the time na yun, after a year, dun ka na full-time naman. Yes, nag-full-time na ako. So, nag-support na ako sa kanya. 2013 siya, sir, nag-full-time. Naalala ko pa to, sir. Yung gumaganda yung memory ko ngayon, sir. Sige. Nag-barley kasi ako, sir. Nag-barley ako eh. 2013, sir, nung nagbukas yung office natin. That was September Yes. of 2013. Yes. Oh, sir. Doon Naalala na ko pa, ako. sir. Oo. Nakita ko, uy, ganda nga. Ganda naman talaga ng opisina. Sabi ko, totoo nga, payaman nga. Pagpasok mo pa lang, sir, di ba? Parang nasa hotel ka. Oo. And it's a company-owned. So, doon, na-miss ako. So, eto na yun. Magre-resign na din ako. Ah, so doon ka pa lang nag-decide talaga. Oh, wow, galing. So, old building, sir, medyo hindi pa ako insider. Oh, pero, Sa standard ko. di kasi mga kaibigan, iba kasi pag may sarili ka talagang Yes. tahanan eh. Ayun, Yes. yung office mo, alam mo sa'yo talaga eh. Na confident ka sa pinasok mong kumpanya. Correct. Ano, sir, Secured in this industry na napakadami po yung nakikita din namin na nagbubukas, nagsasara. Ang naramdaman namin no, na mag-asawa is nung nakita namin yung building ng Royal, sabi namin secured kami. Yes. Pwede kaming mangarap dito ng malaki, pwede kaming mangarap ng pang-family namin. Yun yung na-feel namin nun, sir. Kasi ang connotation namin dati sa networking, parang short term lang. Ganun. Yeah. Opo, kasi may mga kaibigan ako dati nag-network din, nawala na naman, ganyan. And naging cycle. And observe ko yung ganun. So, meron akong fear dati na baka mamaya yung gantong klaseng business short term lang. Tama. Pero ang na-feel namin nun, sir, yung company natin having their own building. Long term to, sir. Long term. Galing, no? So, ato ngayon ang magandang tanong. That time, nagkaka-momentum ka na, kumikita ka na, ibig sabihin may grupo ka na.
Yes, sir. Siya wala pa. Oo, wala. Wala pa. Or, meron pa. Ano, sir, then, sa part-time kasi sa sir, ang isang grupo ko noon was yung mga downline niya. Oo. Kasi kahit part-time sa sir, Siya lang inaabang, pinupunta ko siya sa opisina eh. Oo. Lahat ng office mate niya, dinadala niya sa akin. Taga-present. So, ngayon, naranasan mo rin ba yung naranasan niya na walang sumasali? Siguro for a reason, nung part-time ako, sir, yung sa mga katrabaho ko, nagkataon, may mga pera sila. Oo, sir. May mga credit card sila. Na-invite ko nun yung mga boss ko, yung mga colleagues ko na may meron talaga sila. Meron, sir, mga nagjo-join, meron din hindi. Nare-reject din. Lalo na pag pumapasok ako sa work noon, tinatawag nila ako, malayo pa lang, andyan na si Gluta Girl. Bebentahan ka ng Kojic niyan. Sabi ko, grabe naman, hindi kita gustong customer. Charing! Pero gano'n, parang Talaga? I know at my back that they're laughing na nagbibenta-benta ako. Ganun. Pero Yun yung nakakaya mga- ba yung ginagawa ninyo? I mean, nagbebenta ng gluta, ng papaya? Well, is that wrong? I mean, Sure, actually, yun nga, if you really know, yun ang maganda sa mga training na naiintindihan namin yung pagiging entrepreneur. yeah. So how I wish lang, di ba, na yung mga tao kasi minsan pag sinabing pagbibenta, parang ayoko na agad niyan. Mhm. Kasi hindi nila alam na ang pera nasa pagbibenta. Yes, nasa sales ang pera eh. Tama. Diba? I mean, when you apply for a job, you're selling yourself. Correct. Kung meron yes. kang tindahan, may sari-sari store, you're selling. Everything is about sales. Yes. Yes, sir. Di ba? So, ang tanong ko ngayon ganito, how long, but before we do the how long thing, ano naging impact ngayon sa kapaligiran ninyo, sa pamilya ninyo, na kahit pa paano medyo nagkakotse ka, medyo gumanda na yung buhay ninyo? I mean, can you say ba na that time, nung mga 2013, 14, gumanda na yung buhay ninyo? Nung sir, nung nakuha ko yung sasakyan, naramdaman namin yung pagbabago talaga sa buhay namin. Pero, syempre, kailangan pa namin sir magbayad monthly doon. Oo. Yes. So, ano lang, sir, nakakatawid. Pero, yung sobra-sobra, sir, Oo. hindi pa. Nung panahon na yun? Yes. Hindi pa. Okay. Sige, ito yung magandang tanong mga kaibigan. Because maraming nagde-network sa buong Pilipinas, sa buong mundo na umaasam na magkaroon ng magandang buhay tulad ng ganito nangyari sa inyo. How long did it take for you to have this phenomenal breakthrough? And I'm saying it phenomenal because from that Fortuner, kinibutan ka nga, no? from that simple Fortuner before, may nauna ako nakitang A8 sa labas. May nakita akong motor na Bugatti ba yung motor na yun? Ducati na motor. May nakita akong Porsche Macan. Yes, sir. Oh, and a lot more pa. So, how long did it take for you to have that kind of a breakthrough? Ito, sir, Real talk, ha? Yes, sir. Real talk. Since yung, how do I say this in a creative way, sir? Bago kami, sir, nagkaroon ng malaking breakthrough talaga. Ito, sir, lahat ng ito, sir. It took us 7 years. 7 years. Oh, guys, 7 years. Yes, sir. Pero tanong ko ngayon, yung 7 years na yan, that was from the time na nung 2019 when you first, or 2011, 7 years, or 7 years after nung nagkakotse kayo na Fortuner? 7 years, sir, na ako po. Simula nung ako nag-join, and then 7 years after. Tsaka ako lang, sir, na-experience magkaroon ng gantong break. 7 years. Pero Yes, yung 7 years na yun, hindi ka naman na hindi kumikita, no? Kumikita ka naman. Kumikita ako nun, sir, pero bilang negosante, naiintindihan ko nun na magpapaikot ka pa, sir, ng pera. So, Kulang. kung meron man ako, sir, pera nun, meron din akong utang. Oo. So, I was living dun sa ganong cycle. Oo. Kaya, lagi ko nga biro nun, after 7 years pa talaga ako nakakain ng pagkain na masarap. Yung hindi na galing sa utang. Kasi sir, lahat pa yun, parang lumalabas, utang-utang pa yun. But can you say somehow now, after 7 years of challenges, experiences, good and bad, can you say it was all worth it? Was it worth it? I think, sir, it's, hindi na-justify nung salitang worth it yung experience namin. Nung naranasan namin, sir, tong break na to, it was like an impossible dream na nagkatotoo. Ako naman ngayon kinilabutan sa sinabi mo. Oh.
nag-sink in sa akin, sir, na all those days and all those nights and all those years na tinatrabaho namin siya, nag-sink in sa akin yung lahat ng sacrifices. I don't know how to explain it. Pero it's an experience na you will say na buti na lang talaga. Buti na lang pala talaga Hindi. tinuloy namin, nilaban namin. Yes. Because meron, sir, mga moments na nag-build kami. Dumadami yung tao. Oo. Tapos may mga yung magjo-join lang, mawawala. Tapos nakakasama namin, tapos mawawala na naman. If I may, kung di mali bilang namin, parang it's how many times tayo nag-build and rebuild before ito lahat. Sir, it took us mga 7 groups din. Seven groups. times. 7 cycles. Yes. Oh, Cycles 7 ba ang groups. tawag doon, Oh, sir? cycles. 7 yung build, rebuild, build, mawawala. Tapos may dadating, mawawala na naman. And yun yung nakakapagod. So it's like saying you had 7 heartaches. Yeah, sir. Yeah, ngayon bata, yes. Sir. Yeah, because when you build, di ba, yun yung mga panahon na nag-invest ka ng Yes. panahon, oras, di ba? Uyat, sir. Uyat, di ba? Oo. Panahon na oras na dapat sa pamilya mo, binigay mo sa kanila. And then, Yes, sir. I can remember noon, tinatawagan ako ng mga kapatid niya. Saan na si Dan, nanay niya? Kasi birthday ng tatay niya. Dan. Yes. Tapos sasabihin niya na nag-RBP pa ako, nagpe-present pa daw siya. So sila na daw, hindi niya attendan. Even New Year, nasa labas pa siya. Talagang pe-present pa siya. Ganun siya ka-passionate na even nagpuputukan na. Nasa labas pa siya. And then, alam mo yun, ang sarap, ang hirap lang na buhusan mo ang oras, tapos mawawala na naman. I-effortan mo. Mawala. Kaya kung ang tanong, sir, worth it? Grabe, yun, totoo yung sinasabi niya, ang hirap i-describe sa worth it na, Worth it. na word. Sobra-sobra talaga. Pero sinasabi nyo ngayon, what you have now, di ba? Ito ngayon gusto ko malaman. And I'm sure sa mga nanonood sa atin ngayon is, before I came into your house, I was outside, I was telling our viewers na there's a power couple in our industry right now. Dan and M. So, it's power couple. Ibig sabihin, when you achieve this success, ikaw lang ba? Or kasama si M? Kasama ka ba rin? I mean, ikaw lang ba yung nagne-network? Or kayong dalawa talaga? Ako, sir, I can't do it. I cannot do this without her. So, as an inspiration? As a Sir, talagang as in kaming dalawa. physically nagne-network Yes, ka sir. talaga, M? Yes. Actually, sir, happy kami, no? We were able to create record in our company na we are the first platinum. Kung di nagkakamali, sir, we're the first platinum couple. We're the first Platinum kumita double ng, kung hindi kami platinum. nagkakamali, sir, sa record, nung nagkakaroon ng mga ganun. Ito na to, Parati sir. kami Yung sabay. ano na natin to, sir. Oh. Yung ano na natin to. Oo, yung sige. Kami mag-asawa. wave na natin to. Oo. Yun nga, sir. Kami yung nakita namin, kami din yung first couple na nag-diamond. Ibig sabihin, Diamond sir, couple. talagang 1 parehas million kami. mark. Chairman Parehas Circle, kaming sabay. humahataw ng sabay, Ano sir. din tayo. Chairman Circle, President. Parang sabay kami na nag-chairmans. Ganun. Parati kaming, kaya yung mga, Magkasunod lang. yung mga trophy namin, sir, makikita mo, may pangalan ako, may pangalan siya. Kaya nga, I mean, nakaka-inspire pag nakikita, di ba? 2019 dito, ganun. Simula 2019, sir, kasama na kami lagi parehas po sa Best of the best best. of the best or our pinnacle right now. Ang galing naman. Sa Pampanga, ako Bulacan, o kaya minsan ako naman. So, Sabay yung hataw namin, sir. So, parang lumalabas nga, no? Parang mas mabilis pag dalawa ang nagtatrabaho kaysa isa lang. totoo yun, sir. Totoo, sir. Mas mabilis yun, sir. Now, with this that you have right now, can you honestly say ba with our viewers na parang negosyo ba talaga to? Or fly-by-night ba tong industriya ang pinasok ninyo? Kasi, alam mo naman, di ba, pag sinabing networking, networking! May mga ganun di ba? Kadiri. Lalo, mga nakikita ng mga, may marinig ka sa labas, mga pinapakita ng mga sasakyan, flex. Kayabangan naman, di naman totoo yan eh. Yes. I mean, on from your point of view sa mga dinaanan ninyo, was it just really parang hausyaw ba to? Totoo ba to? Ano ba to? Understandable, sir, that there are people na hindi agad maiintindihan yung industry na to. Mm-mm. Because we experience the same. Pero, sir, as we go through the journey, we realize na ito palang, hindi naman sa agad, sir, yung isang araw na nasabi namin na, ay, ano talaga to, career na to, pwedeng karirin. It was
series of trainings, experiences, events na nangyari para maintindihan namin, sir, na talagang may future sa ganitong klaseng negosyo. But I know, kasi kilala ko naman kayo personally, and Dan, may anak na kayong dalawa. Yes, sir. If the time comes, lumaki si Brillion, yung firstborn mo. Daddy, Mami, gusto ko rin mag-networking, Mami, Daddy. Ano sasabihin mo sa kanya? Tinanong ko sa sir last 2 nights ago. Talaga? Yeah. 6 years old, tinanong mo na? Sabi ko, ano yung pangarap niya paglaki niya? Sino niya yung gustong maging? Oh. Sabi niya, you. Ako? Me, Ay, sabi ikaw. niya. Ninong Mike! Ninong Mike! Just kidding. Sabi niya, I want to be you. Talaga? Oh, Ganun sir. naman. So, whatever it is that I'm doing, nakikita niya lahat, sir. Yes, Kasama sir. siya sa mga meetings, kasama niya sa Zoom mga siya. sessions. Exposed siya Oh, sir, talaga. talagang nakikita niya. And by the way, pag may mga meeting kami, talagang nagtatanong siya. What do you Kung mean? ano, parang pag nakikinig siya, and then pag curious siya, tinatanong niya. Kaya alam niya yung nature ng ginagawa namin. Talaga? Yes. Ikayo, opinion ninyo bakit minsan ba, o di naman minsan, pero bakit mga tao sa labas na with not part of our industry, bakit may mga tao nag-iisip na pag sinabing network marketing, scam, hindi totoo yan? I mean, why do you think people think that way? Maybe because, sir, they think that way because of their experience or do sa mga stories na narinig nila na maybe hindi naging maganda yung kwento or hindi naging maganda yung experience. Tama. I agree. Like ko sinasabi, sir, napakaganda ng industriya ng network marketing because it can change an ordinary people like us to have an extraordinary life without you really being somebody na kailangang anak ka ng mayaman or kailangan marami kang pampuhunan or magaling ka talaga. Kahit normal ka, ordinaryong tao ka, kaya kang bigyan ng extraordinary na buhay ng industriya na to eh. Kaya lang, hindi lahat, sir, ng tao na naging parte nito, ginawa nila ng tama yung negosyo. So, siguro, sir, kaya po may mga tao na hindi maganda yung impression nila dahil may mga taong nanamantala din, may mga tao na hindi ginawa ng maayos yung ganitong klaseng business. So, I think, sir, nangyayari siya hindi lang sa industriya natin, but in other industry as well. Malalim yung sinabi mo. Sir. Oo. Which is, and hindi kayang sabihin niya ng tao na hindi dinaanan, na totoong dinaanan, yung mga dinaanan ninyo. Di ba? I believe, sir. Pero ngayon, I know in network marketing kasi hindi kayo pwedeng kumita ng maganda pag wala kayong mga taong natulungan within your organization. Can you honestly say na marami kayong natulungan? In our journey, sir, in the last 7 years, we were able to create more than 100 individuals, sir, na kumita ng more than 1 million peso. Wow. So, iba pa, sir, yung kumita ng 3 million, 6 million, 10 million and above, Yes. and even 20 million and above, sir. Talaga? Yes, sir. Wait, yung 7 years na yan, this is after the 7 years of challenges, right? Yes. Yes, sir. 7-7 Another kasi. 7. So parang 14 years ka na dito sa company nyo na Royal. Yes. Kaka-turn ko lang, sir, ng 15th year ko. Talaga? Noong nakaraang February. So, 15 15 years. years. In the industry. 15 years ka na in the industry. This is your Since first the day company. I joined. Yeah, since the day you joined. And Royal is your first company. The only. The only company. Yes, And this sir. is your last company. My Yes. first and my last company. Parang asawa mo si M. Ganun, sir. Ganun. Pinakasalan niya na daw ang Actually, sir, mas nauna akong ikasal sa Royal Kaysa sa bago sa asawa. So, ikaw naman ngayon, sa mga batang nakikinig sa atin, sa mga kaidaran namin, mga Gen Z kami, ano masasuggest mo sa, like, if ever, Tayo, sir, mga Gen Z. Gen Z, di ba? Oo, sir. Like, kunyari, may nakikinig sa atin ngayon, Gen Z, anong may papayo mo sa akin na nag-iisip siya? Should I do network marketing? How should I do this? You should do this if you want to be successful ng maaga because this industry can deliver
Ah, and if you want na ma-develop yung personality mo, ma-train ka properly na maging entrepreneur and makapag-create ng impact sa buhay ng maraming tao, I think this industry is for you. Yun na. How about you? And what about you? Em? Siguro ako, message to the Gen Z, sir, tama, Yeah. di ba? Sa mga nag-iisip or mga nanunood na gusto din subukan, I think we have our own, we have our own skills and may maganda naman lahat ng industry. But since ako yung natanong and I'm here in this industry and I should say, naging successful ako with this industry, ang maganda lang siguro because magandang mag-join ka or subukan mo to kasi sa lahat ng nakita ko, dati din kasi ako nag-work, so this is the by far the best rewarding reward, yung parang nag-exert ka ng effort, binuhusan mo ng oras, same sa work, pero yung reward, at the age of, I think we were just 27 or 28, sir, we were earning 1 million per month. So that was, Sana all. and then para sa akin, really sir, parang napaka-imposible nun. So, I'm encouraging everyone, hindi naman kailangan agad todo eh. You just need to try because really sobrang rewarding siya. Imagine single pa kami noon ngayon, may dalawa na kaming anak. So yung pangarap naming bahay dito na namin nakuha. And then dati gusto lang namin magkasasakyan. Pero ngayon, 'di ba, small, medium, large. Yeah. Maliban sa sasakyan ng mga anak ko, 'di ba? Pero sir, ayan, maliban dyan, the travel and the freedom, it's really true. Sa industry na to, sir, yung sinasabi nilang kalayaan na gusto ng, dati ganun lang gusto ko nung nagtatrabaho ako. So, I'm encouraging everyone to try kasi sabi nga nila, you will not know if you will not try. Correct. Kasi sir, Try. nung niligawan ko naman siya, tinry ko lang din. Pwede. Pasok na pasok, di ba? Ganun. Well, that was a very, very nice advice para sa mga viewers natin. Now, syempre, like for example, sige, I think I'm gonna give it a shot. Pero, syempre, before you give it a shot, you have to know the right company din. Yes. Now, the company that you have right now, the name is Royal. Royal. Di ba? So, do you think somehow, well, of course, sa nangyari sa inyo, tama naman kasi, ito na nangyari, di ba? But what made you think that this is the right company na, anong basehan ninyo? I mean, sa mga nanonood din, anong basehan nila? Syempre, hindi nila alam eh. Sorry, kasi yung Royal right now will be turning 2 decades na. 20 years. 20 years na. Siguro, sir, it speaks a lot about the company. Kasi, sir, 15 years ago, sinasabi ng Royal sa amin na yung Royal is here to stay. And until now, it is here. And until now, it is, hanggang ngayon, sir, yung Ano mga ka? pinangako niya, patuloy niyang tinutupad. And siguro, sir, kung titingin din sila sa ibang companies na nangangako rin versus doon sa company na yung pangako niya, tinupad niya, patuloy niyang tinutupad, I think magandang basis siya for anybody na gustong sumubok sa industriya na to. Dahil, sir, ako naniniwala ako, once you started in this industry, napakalaking bagay nung mapunta ka na agad dun sa tamang kumpanya. Tama eh. No? Otherwise, you will be jumping from one company to the other and then, sir, paulit-ulit na cycle lang. Oo. Tama. So, yun. Ay, sir, actually, yun din ako. Yung stability, yung alam mong sigurado, yung nandyan. Kasi parang binibenta mo yung pangalan mo dito, di ba? Yung pag umarap ka sa tao. Tapos hindi mo alam, pag kinabukasan, baka wala na. So, I have the same thoughts doon sa kanya na importante yung nandyan talaga na sigurado. Long term, pang long term. Tama. And right now, sabi nyo nga, you're with Royal for the past 15 years na. Ikaw, 14, di ba? 15, 14, di ba? And, syempre, meron kayo ng buong grupo. So, anong pangalan ng grupo ninyo? Elite Pro. Elite Pro. Elite Pro. Yeah. It was inspired, sir, to be part of the elite and to do this business professionally. Elite Yeah, Pro. That's why. his vision. Elite Pro, yeah. Elite Pro, the For name. the name Elite Pro. Galing, ang galing. And we have this project, sir, we call the Elite Pro Project. So, yan.
sa lahat ng mga naging part nan, sir. Ang daming na-create na results, ang daming na-create ng mga success stories, ang daming na-create ng mga personal growth and development stories. Yan yung programa nyo for your Yes, team. Yes, sir. sir. For the Elite teachers, Pro, for the ano tawag yan? Elite Pro Project. Elite Pro Project. Pino-promote na rin namin. Ay, sa lahat ng members ng Elite Pro Project community! So, different kind of professions, sir. May Galing, teachers, galing. may government. So you're saying right now, na if I become part of Royal and if I become part of your team, si Royal may programa sa pangkalahatan and then sa team ninyo, meron din kayong programa to mold them into a better network marketers. Part of the elite and to be a professional network marketer. That is your vision and Yes, sir. mission but through by this project. Naniniwala kasi kami, sir, na if you want a better life, you need to be a better person. So kaya, sir, we are approaching yung pagbibuild ng network holistically. Yes. We train them how to market. We also train them how to improve yung kanilang sarili. Values. Otherwise, baka kumita lang sila, pero at the end, wala pa rin. Di ba? Mawawala din yung mga pinaghirapan nila. We want long-term. We want yung pangmatagalan. We want something na pwede nating maranasan hanggang sa maranasan ng mga anak natin. Especially, sir, ngayon na may mga anak na kami. Oh, Lumayo yes, lalo sir. yung tingin namin na, o nga, no, hindi to about sa magkakotse lang, kumita lang, makapag-travel lang. It's about ensuring na may magandang future yung anak. Sir, most of our leaders, kasama namin mga dalaga pa. Tapos ngayon, kami dalaga. Ngayon, pare-pareho na kami may mga anak. Oo nga, no? Karamihan, sir. Few na lang ang wala. Galing, ang galing. Actually, ako, mga kaibigan, alam mo, matagal ko na silang kilala. I've known them for 15 years and 14 years. Yes. But this is the first time, mas nakita ko yung lalim ninyo sa industriya, sa kumpanya ng Royal, and yung pananaw ninyo. And it was really very inspiring. So, with everything that you've said, maraming na-inspire, I'm sure, me myself, di ba? Pero, do you have any final message to our viewers sa mga nangangarap o nag-iisip, should I give it a try? Should I do this? Okay, sir. Well, Sir Mike, since this is our last message, we take this chance to, number one, thank you for allowing us na ma-share yung story namin. Thank you also for having me here. Yeah. Finally, Salamat din sa Royal, no, for featuring and allowing us to have this opportunity na maibahagi namin yung kwento namin, no. So, and itong stories na to, I hope maging inspirasyon to ng mga tao na nag-iisip to try this kind of business, to try this kind of industry. I hope you see na kung sakaling manggagawin mo to, kung sakaling mag-decide kang subukan to, sana naging malinaw sa'yo ano yung pwede mong makuha or ano pwede mong ma-achieve because of this business. It's not gonna be easy, but for sure, it's gonna be worth it. I like that. I love that. It's not gonna be easy, but it's gonna be worth it. So, ibig sabihin talaga, you have to work. Yeah. They have to work. You have to work, guys. So, again, mga kaibigan, I hope you've learned a lot. And I hope you got inspired sa storya ng power couple, Dan and M, mga kaibigan. One of the leading leaders of this network marketing industry. As I always say, mga kaibigan, another day, another success stories from behind the mic. See you in the next episode, guys. God bless. Bye!